Ito ang mga dahilan kung bakit hindi ka umaasenso kahit may kita. Ang daming nag-aakala na ang pag-asenso ay tungkol lang sa laki ng sahod, dami ng side hustle, o ganda ng negosyo. Pero ang totoo, madami dyan. Malaki ang kinikita, pero baon pa din sa utang. Isang emergency lang, back to zero na agad. Kung ganito ang nararamdaman mo, baka hindi income problem ang meron ka. Baka system problem. Sa video na ito, hindi tayo mag-uusap tungkol sa swerte. Pag-uusapan natin ang mga dahilan kung bakit hindi ka umaasenso kahit may kita. Umuusad ka ba talaga financially? O kung naubuhay ka lang para magbayad ng bills? Wala kang sistema, may kita lang. At bago tayo mangarap ng malalaking investment, kailangan muna natin ng intentionality. Hindi pwedeng bahala na o kung ano na lang ang matira. Ang pag-iipon at pag-angat sa buhay, hindi yan tsamba. Kailangan may direksyon ang bawat perang dumadaan sa'yo. Kahit gaano pa kalaki o kaliit ang kinikita mo ngayon, kung wala kang sinusunod na sistema, mahihirapan kang makaalis sa cycle ng isang kahig, isang tuka. Kaya bago ka pumasok sa kahit na anong racket, itanong mo muna sa sarili mo, may plano ba talaga ako? O sumasabay lang ako sa agos? Umaasa ka lang sa kung ano ang matira. Ganito ang sistema ng marami. Bayad muna ng bills, gasto sa araw-araw, tapos saka lang iisipin kung may matitira. At kadalasan, wala. Kapag may natira, saka ka lang nag-iipon. At kapag wala, move on na lang. Ang problema, ang financial progress hindi nangyayari dahil may natira ka. Nangyayari siya dahil may desisyon ka bago pa dumating ang gastos. Tama nga naman, dapat mauna ang needs. Pero dapat may target savings ka rin sa bawat income mo, kahit maliit, basta meron. Dahil kung gusto mong umangat, ang pag-iipon hindi optional. Lifestyle ang umaangat, hindi ikaw. Mas maganda ang gamit, mas madalas ang kain sa labas, mas komportable ang buhay. Pero ang savings mo, pareho pa din, wala pa din. Mukhang umaangat ka sa paningin ng iba, pero sa totoong sukatan ng stability, wala pang pagbabago. Tuwing tumataas ang kita, parang may bagong gastos agad na sumusulpot. Hindi dahil kailangan, kundi dahil nasanay kang magyabang. Magyabang na umaangat ka na kahit hindi naman talaga. Pare-pareho ang ginagawa mo taon-taon. Balikan natin ang huling 3 taon. Pareho pa rin ba ang sistema mo sa pera? Kung oo, huwag ka nang magtaka kung pareho pa rin ang sitwasyon mo ngayon.
Walang bagong resulta kung walang bagong sistema. Umaasa kang giginhawa balang araw, pero wala kang binabago. Negative yan. Hindi mo kailangan ng malaking kita para magsimula. Ang kailangan mo, maliit pero consistent na pagbabago. Busy ka mag-survive, hindi mag-progress. Araw-araw may kailangang bayaran. May hahabuling deadline. May problema ang kailangan solusyonan. Pero, kailan ka huling umupo para magplano? Kung puro survive lang ang ginagawa mo, hindi ka talaga uusad. Nabayaran mo na ang mga bills. May groceries ka na din. Maayos ka na, di ba? Ang tanong, mas kampante ka ba ngayon kaysa dati? Kung hindi, ibig sabihin, nagbabayad ka lang para manatili sa lugar, hindi para umangat. Hindi income ang problema, sistema. Kung umaasa ka pa rin sa kung ano lang ang matira, panahon na para baguhin yon. Kung may tumama sa'yo sa video na ito, i-comment mo kung alin. At kung gusto mo ng mas malinaw na usapan tungkol sa pera, mag-subscribe ka na. Hindi tayo nandito para mag-survive lang. Nandito tayo para umusad.